Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwad, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Matapos po ang pagdiriwang natin kahapon ng Epipanya o ang pagpapakita ng Panginoon, ngayon ay fast forward tayo after 30 years. So ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag kay Hesu Kristo ni Juan Bautista doon sa Ilog Jordan. Gaya ng narinig natin sa ating ebanghelyo, ipinapakilala na ni Juan Bautista na parating ang susunod sa kanya, samantalang siya po ay nagbibinyag sa tubig, pero ang darating na kasunod niya ay magbibinyag sa Espiritu Santo. At ito yung hudyat po ng pagsisimula ng tinatawag na public ministry ni Hesu Kristo, yung kanya pong mga gawain na pagpapahayag ng mabuting balita, pagpapagaling sa mga may sakit, bubuhayin ng mga patay, at lalo tigin yung maipakilala ang Diyos sa tao at yung kung sino si Kristo sa kanyang mga gawain na magpapatunay na siya nga ang Mesiyas. At dito po sa Ebanghelyo, narinig natin ang mismong tinig na nagsasabing, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Hudyat ng kanya pong misyon. Kung maalala niyo po, bago ang tagpong ito, nang mag-attend sila ng kasalan sa Kana, no, at nag-request si Maria na tumulong, ang sinabi niya, hindi pa ito ang panahon na para ipahayag ang paghahari ng Diyos. Pero ginawa niya yon, pero ngayon po ay opisyal, isang opisyal na gawain na ipinagkakaloob at ipinaalam sa lahat kung ano ba ang kapangyarihan o authority na mayroon si Jesus para gawin ang lahat ng ito. Ngayon, narinig natin na hindi lang siya ordinaryong misyonero, hindi lang siya kung sino man ng mga propeta, kundi siya po ang kahalugod-lugod na anak at minamahal ng Diyos. Nawa po sa pagdiriwang natin ito, mapaalalahanan din ng bawat isa sa atin. Lahat naman po tayo ay nabinyagan na. Kung hindi man nung sanggol, may ilan sa atin na binyagan sa medyo may hustong edad na. Pero lahat po tayo ay bininyagan at tumanggap ng Espiritu Santo na nagpapaalala din sa atin ng ating pakikibahagi sa pagkapari, pagkahari at pagiging propeta ni Jesus na dapat nating ginagampanan ang ating mga misyon. Hindi lang tayo ginawang
bininyagan bilang Kristiyano o Katoliko sa pangalan lang, kundi tayo po ang tumanggap nito ay may kaakibat na misyon na dapat nating matagal nang sinimulan. Ano po, no? Ano nga, nasimulan na natin ang mga gawain na ginawa ni Jesus na dapat nating ipinagpapatuloy. Biniyayaan tayo ng sapat na lakas o grasya para gawin ito. Kahit na tumanda na tayo, hindi tayo po pwedeng walang ginagawa. Dahil ang isang binyagang Kristiyano ay hindi dapat nakatunganga, hindi dapat tamad, hindi dapat naghihintay lang, kundi kumikilos at handang tumugon sa mga hamon, kaakibat ng misyon na maipakilala ang Panginoon sa lahat ng ating maaabot. Lalo tigin sa inyo po mga pamilya. Kaya nawa, ilingin natin sa Panginoon ang grasya na magkaroon tayo ng tibay ng dibdib, lakas ng loob, at tapang para magsalita tungkol sa salita ng Diyos. Amen.